Naisip mo na ba kung anong klaseng lahi ng manok ang pinakamahal sa buong mundo? Yung tipo ng manok na hindi mo aakalain na ganito pala ang presyo. Sa ating mundo may mga kakaibang manok, kabilang na dito ang 10 uri ng manok na nilikha ng Diyos na may talagang kakaibang anyo na kahit mga emperador sa Asya ay handang magbayad ng milyon basta magkaroon lamang ng isa. May mga ibon na itim hanggang buto at mayroon ding mga manok na kasing liit ng kalapati at kasya mismo sa palad mo. At yung nasa number 1 may kakayahang sobrang imposible na kailangan mo talagang makita para maniwala. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Pavlovskaya. Kaya mo bang alagaan ng manok na dating pag-aari ng Imperial Court ng Russia? Ang Pavlovskaya ay isang sinaunang lahi na halos naglaho noong Russian Revolution noong 1917. Ang pilak nitong balahibo na may itim na batik ay parang ginamitan ng kamay ng mga imperial na alahero. Pati mga paa nito ay balot sa makakapal na balahibo. Subalit ang pinakakapansin-pansin dito ay ang koronang balahibo sa ulo na parang matulis na korona. At ang nakakagulat, mas bababa na lang sa 1,000 ang natitirang purebred sa buong mundo. Umaabot sila ng 50 cm at timbang na 2 to 3 kilos at matindi rin ang tibay nila at sila ay pinalaki para mabuhay sa Siberian winters na may negative 40 degrees Celsius kahit walang anumang silungan. Noong 2015, isang breeder sa Germany ang nagbayad ng halos 5,000 euro para lamang sa isang breeding tryo mula sa Russia. Alam mo ba na ang itlog nila ay cream-colored na may pink na tuldok? At sila ay kakaibang creature na nakaligtas sa revolution at digmaan. Ang mga manok na ito ay talagang medyo mabilis kumilos at talagang medyo mailap, ugaling nagmana sa daang-daang taon ng pamumuhay na halos mailap. Number 9. Appenzeller Spitsaben. Handa ka na bang makita ang pinakapunk na manok sa buong mundo? Ang Appenzeller Spitsaben mula Switzerland ay may matulis na mohawk crest na nakatayo ng tuwid na parang kagagaling lamang sa rock concert. Iba-iba ang kulay ng balahibo nila mula sa pilak na may V-shape na black spot, ginto na may madidilim na batik o makintab na blush black. Galing ito sa Swiss Alps at may timbang na 1.5 hanggang 2 kilos. Pero ang nakakagulat, talagang malupit silang lumipad. Kaya nilang umangat ng 3 metro at eksperto silang umakyat sa fences at puno. Noong 1950, muntik na silang tuluyang mawala ng 50 piraso na lamang ang natira. Subalit pinagsikapan ng Swiss breeders na ibalik ang buong lahi mula sa napakakaunting bilang. Ang itlog nila ay maliit pero maputi at consistent silang nangingitlog buong taon. At ang isang show quality na specimen ay umaabot ng halos $2,000 ang halaga. At ito ay isang manok na may estilo, attitude, at tunay na alpine punk rock personality. Number 8. Serama. Ito ang pinakamaliit na manok sa planeta na kasya mismo sa palad ng kamay mo. Mas magaan pa ito sa kalahating kilo at mas maliit pa kaysa sa isang kalapati. Ang Malaysian Serama ay opisyal na kinikilalang smallest chicken breed in the world na umaabot lang ng 25 cm ang tangkad. Maiisip mo bang buhatin sa kamay ang isang buong manok na parang nag-aalaga ka lang ng canary? Ang postura nila ay palaging tuwid at proud, nakausli ang dibdib, nakataas ang buntot na halos dumikit sa ulo, at ang mga pakpak ay nakababa ng diretso na parang naka-military stance. Fascinating din ang pinagmula nila dahil dinevelop sila noong 1970s sa pag-cross ng miniature Japanese chicken at ang mga lokal na manok sa Malaysia. At ang kulay nila, meron sila ng lahat ng kulay at pattern na may isip mo. Sa mga beauty competition, talagang hindi kulay ang basehan, kundi kung gaano katindig at kaganda ang postura, at kung mas tuwid, mas magara. Ang mga lalaking Serama ay tumitimbang lamang ng 350 hanggang 500 grams na mas magaan pa sa isang bote ng tubig. Noong 2011, opisyal silang tinanggap ng American Poultry Association at ang champion Serama ay umaabot ng halos $5,000 ang presyo dahil sa pambihirang genetics. Para silang nilagyan ng Diyos ng tapang ng isang sabungero pero inilagay sa laro ang katawan at ang itlog nila ay sobrang liit na parang bariyang malaki ang size. Number 7. Sebright. Kung titignan mo ito, parang hinabing puntas na gawa sa pilak at ginto ng mga artisanong makalangit. Ang Sebright, na likha noong early 1800 ni Sir John Sebright sa England, ay isa sa mga pinakakilalang ornamental bantam breed sa buong mundo. Ang pinaka-iconic nilang katangian
ang perpektong edging ng bawat balahibo. Lahat ng feather nila ay mayroong itim na outline na nakaguhit sa gintong base o pilak na kulay, na para talaga silang feathers na mano-manong dinedetalye ng nature para magmukhang lace. At hindi katulad ng ibang manok, ang lalaki at babae ay halos magkapareho ang itsura. Wala ang typical na mahahabang buntot o kumikinang na balahibo ng tandang at pareho silang elegante at pino ang pattern. Maliit lamang sila na umaabot ng halos 25 to 30 cm ang haba at 500 to 600 grams ang bigat. Sila ang kauna-unahan na tunay na bantam breed na dinevelop sa England. Subalit dahil sobrang perfect ang pattern na inahabol sa breeding, madalas silang magkaroon ng fertility issues dahil sa extreme na inbreeding para lamang mapanatili ang design. Noong 2018, isang champion Sebright ang naibenta ng halos $500 sa isang British auction. Ang mga breed na ito ay talagang active at curious at talagang sobrang hilig sa tao. Kaya naman madalas silang alagaan bilang pure exhibition pets. Number 6. Malay. Ito ang pinakamatayog at pinakasinaunang breed ng manok sa buong mundo. Umaabot ito ng 90 cm ang taas na halos kasing taas ng ngayong bewang. At dahil sa tuwid na tuwid ang postura nito, mukha talaga itong taong may balahibo. Ang Malay Chicken ay isa sa mga pinakamatanda na lahi sa mundo na umaabot ng 3,500 years ang kasaysayan sa Southeast Asia. Kakaiba ang katawan nito na mayroong makitid na torso, mahaba at muscular na paa, at isang postura na halos kumpletong vertical na parang naglalakad sa mahabang saklay. Ang balahibo nila ay maaaring itim, pula, puti o wet colored, pero laging nakadikit sa katawan kaya kitang-kita ang bawat litid at muscle. Ang ulo nila ay maliliit na may nakalitaw na makapal na eyebrows kaya para lagi silang galit. Noong unang panahon, pinalaki sila para sa cockfighting sa India at Malaysia kaya hanggang sa ngayon, dominante at territorial ang ugali. Sa mga lumang dokumentong Kastila noong ika-10 siglo, binanggit na ang mga Asian giant na ito, na ang ibig sabihin, matagal na silang umiiral bago pa madiskubre ang Amerika. Ang mga lalaki ay tumitimbang na hanggang 5 kilo at isa sa mga pinakamabigat at pinaka-imposing na breed sa mundo. At ang pure line Malay ay umaabot sa presyong $4,000. Ang ganitong ibon ay parang disenyo ng may kapal na sinadya para basagin ang lahat ng alam natin tungkol sa manok. Mabagal din silang lumaki na kung saan 2 taon bago nila maabot ang full size. Number 5. Olaka. Ito ang manok na mayroong pinakamalaking afro crest sa buong mundo. Ang Polaka Chicken ay mayroong napakalaking tumpok ng balahibo sa ulo na parang natural lawig at sobrang kapal nito kaya hindi nila nakikita ang daan. Sa kabila ng pangalan, pinaniniwalaang nagmula ito sa Holland at dito natin makikita ang isa sa mga pinaka-astig at pinaka-ornamental na crest sa mundo ng poultry. Ang crest nila ay maaring lumaki ng 15 cm na parang perpektong bilog na tinatakpan ng muka hanggang halos hindi na sila makakita. Kakaiba din ang kulay nila na may purong puti na may mga puting afro, itim na may puting crest, gold na may itim na batik, lavender blue, at pati birded varieties na kung saan natatakpan pati ang buong muka ng balahibo. Ang crest na ito ay tumutubo sa isang bony protuberance sa bungo na tinatawag na horn at unique lang ito sa breed na ito. Umaabot din sila ng 40 to 50 cm at tumitimbang ng 2 hanggang 3 kilo. Sa mga Dutch painting noong ika-17 siglo, makikita na ang mga eleganteng manok na ito na patunay na matagal na talaga silang hinahangaan. Kailangan din na regular na ginugupitan ng crest feathers dahil maaari na lang hindi makita ang pagkain o mabangga kung saan-saan. Noong 2020, ang world champion na Polish ay naibenta ng halos $3,000. Sila ay mabait, kalmado at friendly at perfect na ornamental pet. Subalit kailangan nila ng extra care dahil madaling madumian at magyelo ang crest tuwing taglamig. Number 4. Brahma. Umaabot na hanggang 6 na kilo ang bigat ito at ang buong binti niya ay balot na balot ng makakapal na balahibo na parang may suot na fur pants hanggang dulo ng daliri. Ang Brahma ay isa sa mga pinakamalaki at pinakamaharlikang breed sa buong mundo. Unang nagmula sa India pero pinino at pinaganda sa Estados Unidos noong 1850s. Dahil sa laki nito at sobrang kapal ng balahibo, lalo na sa paa, mukha itong malaking bolang balahibo na naglalakad. May iisip mo ba ang manok na kasing bigat ng malaking pusa? May 3 pangunahing kulay ang Brahma, katulad ng light, puti na maitim na leg at buntot, dark na mayroong napakadetalyadong lace patterns, at buff na may malambot na gininto ang tono.
Pero ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay ang kanilang ugali. Sa kabila ng nakakatakot na laki, sila ay sobrang bait, kalmado at friendly, kaya tinawag silang Gentle Giant. Umaabot ng 75 cm ang taas ng mga tandang, dominating presence pero hindi agresibo. Noong Victorian era, isa sila sa mga pinakapaboritong regalo ng British aristocrat. At dahil na rin mabalahibo ang paa, kailangan ng espesyal na pag-aalaga, lalo na sa basa at maputik na lugar para maiwasan ang infection. At ang champion breeding trio ay umaabot ng halos $3,000 ang presyo. Alam mo ba na sila ay nangingitlog pa rin kahit taglamig, habang karamihan ng ibang breed ay humihinto? Para silang dinisenyo ng may kapal na may pinagsamang laki, ganda at sobrang bait. At dahil sa sukat nila, kailangan din ng kulungan na may mababang purchase para hindi sila ma-injure kapag tumatalon. Number 3, Sedosa. Ito ang manok na parang stuffed toy na buhay at may itim na balat, itim na laman at itim hanggang buto. Ang Chinese Silkie ay isa sa pinakakakaibang breed sa buong planeta. Hindi normal ang balahibo nila, wala itong hard barbs, kundi puro malambot na hibla na parang buhok o balahibo ng pusa. Parang ina-applause mo ang Persian cat at hindi ang manok. Subalit ang tunay na kababalagan ay nasa ilalim. Mayroon silang extreme melanism dahil sa mutation ng fibromelanosis. Dahil dito, ang balat, laman, bituka at buto, lahat ay kulay itim o dark gray. Sa traditional na Chinese medicine, ang kanilang black meat ay tinuturing na medicinal at nabibenta ng 4 na beses na mas mahal kaysa ordinaryong manok. Ang ulo nila ay mayroong bilog na cotton-like crest na may balat na kulay blush, black o purple at may turquoise earlobes. Mayroon din silang 5 daliri imbes na 4 at napakadalang nitong makita sa kahit anong breed. Tumataba sila ng 1.5 hanggang 2 kilos na purong cuteness na balahibo. At sa mga sinaunang China, royalty lamang ang maaaring mag-alaga ng silkie at bawal ito sa mga karaniwang magsasaka. Ang show quality silkie ay maaaring umabot ng halos $5,000. At talagang napakabanayad at sobrang motherly ng ugali nila, kaya sa buong poultry world, sila ang pinakamagaling na adoptive mom na nag-i-incubate ng itlog ng kahit anong species, pati pato at pabo. Para silang nilikha ng Diyos na pinaghalo ang manok, pusa at rabbit sa isang cute na katawan. Noong 2019, nag-serve ang mga gourmet restaurant sa New York ng black silky dish na nagkakahalaga ng halos $150 per plate. Number 2, Ayam Cemani. Ito ang Ayam Cemani, ang itim na manok mula Indonesia na itinuturing na isa sa pinakamahal, pinakamisteryoso at pinakanakakaakit na hayop sa buong mundo. Buong katawan niya ay purong itim, lahat mula balahibo, balat, dila, mata, laman loob, buto, pati dugo niya, mas madilim pa kaysa sa normal. Ganito katindi ang melanism niya na parang isang buhay na creature na inukit mula sa obsidian. Ang tanging hindi itim sa kanya ay ang kanyang itlog na kulay cream. Sa Indonesia, sagrado at mystical ang mga ito, ginagamit sa mga spiritual na ritual mula pa noong sinaunang panahon. Pinaniniwala na mayroong supernatural na kapangyarihan at nagbibigay ng swerte ang sino mang magmamay-ari. At oo, may mga taong handang magbayad ng halos $15,000 para lamang sa isang Ayam Cemani. Pagdating nila sa US noong 2014, nagdulot sila ng matinding hype. May waiting list na umaabot ng ilang taon para lamang makakuha ng sisiw. Sobrang pinapahalaga ng kanilang lahi kaya ang mga breeder parang nagbabantay ng trade secret. Ang mutation na tinatawag na fibromelanosis ang dahilan ng itim na kulay nila at 10 beses itong mas matindi kaysa sa mga silky chicken. Sa Indonesia, ang isang Ayam Cemani ay pwedeng katumbas ng 6 na buwan na sahod ng isang karaniwang manggagawa. Ang mga lalaking manok dito ay umaabot ng 2 hanggang 3 kilo at mayroong pampresensyang nakakatindig balahibo. Sa Javanese mythology, sinasabing nagbibigay sila ng mystical powers at nakapagpapagaling pa ng mga malulubang sakit. At dahil sa kakaibang mutation na ito, nabuo ang pinakaitim na manok na nakita ng tao. Kahit ang tilaok nila ay mas mababa, mas malalim at talagang mas nakakatakot pakinggan. At sa ilang mga bansa, bawal i-export ng lahing ito para protektahan ang genetic monopoly ng Indonesia. Number 1, Onada Gory. Ito ang unbelievable Onaga Dory, ang manok na may buntot na lumalaki ng tuloy-tuloy habang nabubuhay. At kapag sinabing mahaba, hindi ito basta mahaba. Umaabot ng mahigit 13 metro na mas mahaba pa sa ilang mga kotse na magkakasunod. Ang Onaga Dory ng Japan ay opisyal na living national treasure
At isa ito sa mga pinaka-extraordinary na creature na umiiral sa planeta. Mayroon silang isang natatanging genetic mutation na siyang pumipigil sa normal na paglalagas ng buntot taon-taon, na ang ibig sabihin, tuloy-tuloy lamang ang paglaki nito taon-taon. Ang world record ay umaabot ng 13.47 meters na buntot mula sa isang tandang. Sa Japan, inaalagaan sila sa mga espesyal na kulungan na may taas sa 2 metro para nakabitin ang buntot at hindi sumahid sa lupa. Imagine mo ang dedication, buong buhay mo, isa lang na manok ang aalagaan mo. Bawat balahibo sa buntot ay iniikutan ng papel linggo-linggo para hindi ito masira. At ang kakaiba pa, mahigit 1,000 taon na silang inaalagaan. Dati, exclusive lamang sila sa mga samurai clan, simbolo sila ng karangalan, pagtagal ng buhay at matinding pasensya. Noong panahon ng Shogun, bawal magkaroon nito ang mga karaniwang tao at ang parusa ay kamatayan. Ang mas kakaiba pa, mas mababa sa 250 pure onagadori ang natitira sa buong mundo at noong 2021, isang tandang na may 10 metrong buntot ang naibenta ng halos $250,000. Tinatayang 1 metro bawat taon ang paglaki ng buntot kapag nasa perfect condition. At dahil sa sobrang tindi ng pag-aalaga, bihira lumabas ang mga tandang sa kanilang special cages at lahat ay mano-manong pinapakain at nililinis. Sa kulturang Japanese, sila ang sagisag ng matinding tiyaga at absolute dedication. Ito ang creature na ang balahibo ay lumalabag sa normal na biology ng mga ibon. At kapag namatay ang tandang, ang buntot nito ay nilalagay sa mga museum bilang cultural treasure. At dahil sobrang halaga ng lahi, mahigpit ang batas sa Japan at bawal i-export ng walang special na government permit. Ito ang tunay na hari, ang pinakamahal, pinakabihira, at pinaka-special na manok sa buong mundo.